Tawagin niyo na lamang akong Aliyah, 26 years old at nagtatrabaho sa isang klinik sa amin sa Navotas. Araw-araw kaming nakatutok sa inyo ng mga kasama ko sa trabaho hanggang sa maisipan ko na ring sumulat nga. 2 lang kaming anak at parehas na babae at ako ang panganay. Ang tatay Boyet namin ay isang traffic enforcer, habang si Nanay Merly naman ay cook sa isang school canteen. Mabait pero mahigpit ang mga magulang namin. Sa kabila ng pagtatrabaho ay sinisiguro nila na hands-on pa rin sila sa pag-aalaga sa amin ng kapatid ko. Sa katunayan nga ay hatid sundo nila kami sa eskwelahan mula kinder hanggang 4th year high school para raw tipid at sigurado silang nakakauwi agad kami ng bahay. Bukod pa roon ay lagi rin kaming hinahatiran ng lunch ni tatay sa eskwelahan. Sinasabi nga ng iba kong kaklase na naiinggit daw sila sa akin dahil maalaga at napaka-responsable raw ng mga magulang ko. Meron din namang iba na negative ang tingin sa ginagawa nila at nagsasabing ang spoiled ko raw siguro sa mga magulang ko. Pero yun ang akala nila. Kaya hayaan ninyo akong simulan ang kwento ko noong 4th year high school na ako. Nay, Tay, mano po? Oh, Aliyah, ano pang ginagawa mo dito sa sala? Pasado 11:00 na ng gabi. Dapat kaninang 8:00 ka patulog ah. Ano po inihintay ko po talaga kayo ni Tatay. O bakit pa? Alam mo namang sa patay kami nagpunta, kaya ginabi kami. Sige na, matulog ka na. May ipagpapaalam po kasi ako sa inyo Oh, ano naman yun? Ano po, may sasalihan po kasi kaming speech choir contest sa school, di ba po? Tapos yung mananalo po doon, ipanglalaban sa school. Oh, anong problema? Pinayagan ka naman naming sumali ah. Opo nga, kaya lang Nay, sa makalawa na po kasi yung contest para makapili na sila ng panlaban sa labas ng school. Bale, kailangan na pong ma-finalize ang grupo namin saka gumawa na po ng mga props. Oh, di gawin niyo yung kailangan niyong gawin. O anong problema doon? Ayun nga po, Nay. Tay, kinakapos na po kasi kami sa oras kasi marami rin po kaming ginagawa sa ibang subjects Ano bang ibig mo sabihin, anak? May kailangan ba kaming gawin o may kailangan ka sa amin? Diretso mo na. Ano po, mag-overnight po kasi sana yung grupo namin bukas doon sa bahay ng leader namin. Para matapos na po yung mga props saka matapos na rin po yung practice namin. Overnight? Bakit kailangan pang mag-overnight? Bakit hindi niyo na lang gawin sa break time ninyo? 1 oras lang naman yung lunch break niyo ah. Tapos may merienda pa sa umaga at sa hapon. Pwede doon kayo gumawa? Hindi na po kasi kaya sa oras na Kulang na kulang po yun. Saka may hirap po gumawa ng prep sa school, no? Napapagalitan po kami ng ibang teacher Oo, kalokohan yan. Bakit kayo papagalitan? Para naman sa eskwelahan din naman yung ginagawa nyo. Hindi niyo naman po naiintindihan Mahirap po kasi. Sige na po, Nay. Tay. Ngayon lang naman po ako magpapaalam ng ganito Please, payagan niyo na po ako. Aliyah, baka naman nakakalimutan mo. Nag-usap na tayo tungkol sa mga overnight na ganyan. High school ka pa lang at graduating ka pa. Baka mamaya kung anong mangyari sa'yo sa ganyang lakad. Kaya tumigil ka. Pero Nay, para naman po sa school activity naman to Hindi naman po ako gagala o magsasaya lang doon. Ayun na nga School activity. Kaya sa school dapat ginagawa, hindi sa bahay. Ay naman. Tama ang nanay mo, Aliyah. Kaya huwag mo nang ipilit yan, okay? Pwede niyong matapos ang gagawin niya nang hindi kayo nag-overnight. Pero nagmamadali na nga po kasi kami, Tay. Kung hindi naman po kami kulang sa oras, hindi naman kami mag-overnight Sige na naman po. Kailangan po talaga namin to Ay, nako, Aliyah ha. Kahit anong sabihin mo, hindi ako papayag. Wala akong tiwala sa mga overnight na yan. Kaya tumigil ka. Nay, wala naman po akong gagawing masama dun Tatapusin lang po talaga namin yung practice ng speech choir saka gagawin yung mga props. Kapag sinabi kong hindi, pagod ako ha. Kaya wag mo nang ipilit yung gusto mo. Gawan nyo ng paraang matapos yan nang hindi na kailangan pang makitulog sa ibang bahay. Wala nang pero, Aliyah. Sige na, matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Hindi naman po kasi naiintindihan Akala niyo gusto ko lang maglakwatsa. Tingnan mo. Hindi ka lang pinayagan sa gusto mo sumasagot-sagot ka na. Nagdadabog-dabog ka pa ng ganyan.
bakit akala mo ba ginagawa ko to para sa amin? Hindi, para sa'yo rin yan. Kaya tigilan mo ako sa pag-aarte-arte na ganyan ha. At umayos ka ha. Hindi ka namin pinalaki ng ganyan. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo at matulog ka na. Is, hindi makaintindi. Ay, tawagan ko na nga lang si Shaira para sunduin at ipagpaalam niya ako bukas. O, bilisan niyong kumain dyan at ihahatid pa kayo ng tatay ninyo. Baka malate pa sa trabaho. May kumakatok yata. Aba, oo nga. Pero sino naman yung pupunta ng ganito kaaga? Ako na po titingin kung sino. Hindi na. Ako na. Kumain ka na lang dyan ng kumain. Oh, ikaw pala yan. O tara, pasok ka. Kumakain pa si Aliyah eh. Aliyah! Si Shaira pala to eh. Oh, halika doon ka sa kusina. Shaira! Bes! Hello! Good morning po sa inyo, Tito. Bakit napadalo ka yata ng ganito kaaga? Ano po kasi, Tito, Tita, sabay na po sana kami papasok ni Aliyah ngayon kung okay lang po sa inyo. Bakit pa? Ihahatid naman siya ng tatay niya eh. Ano po, may short meeting po kasi kami tungkol dun sa speech choir bago pumasok eh. Tsaka po, ipagpapaalam ko na rin po sana siya. Yung overnight ba yan? Opo, sana. Wala naman po kayong dapat ipag-alala. Kahit balitaan ko po kayo oras-oras, ako pong bahala kay Aliyah. Pasensya na anak ha. Pero alam mo naman na ni minsan, hindi pa namin pinayagan sa mga ganyang lakad si Aliyah. Alam ko naman po yun, Tita. Pero kailangan po kasi talaga namin to eh. Ngayon lang po to. Promise po. Ako pong bahala sa kanya. Wala po kayong dapat ipag-alala. Hindi naman po kami gagawa ng kung anong hindi dapat eh. Bakit ba hindi na lang kayo magkanya-kanya sa paggawa ng props? Bakit kailangan pa mag-overnight? Tay. Ano po kasi, kailangan po yung sukat naming lahat eh. Tsaka hindi pa po final yung gagawin naming props. Tapos rush na rin po kami. Kaya sana po payagan nyo na po si Aliyah. Diretso pasok na po kami sa eskwelahan bukas. Kailangan na po talaga naming matapos lahat mamayang gabi. Bukas na rin po kasi yung contest eh. Please po, Tito, Tita. Kilala niyo rin naman po ko eh. Hindi lang naman po ko basta kaklase ni Aliyah. Magkaibigan din po kami. Alam na po namin yung mga dapat at hindi dapat gawin. Shaira anak, naiintindihan kita no? At hindi naman sa wala kaming tiwala sa'yo o sa inyong dalawa. Pero kasi bilang magulang, may sarili na rin kami mga desisyon na kailangan naming panindigan. Kahit ano pang dahilan yan, mas importante pa rin yung seguridad ng anak namin. Maintindihan mo rin sana yun. Ay naman. Sige, ganito na lang. Kung gusto nyo, dito na lang kayo sa amin mag-overnight. Dito na lang kayo gumawa ng mga dapat nyong gawin. At bukas yung bahay namin sa inyo. Aba, oo nga. Pwede. O sabihin nyo sa mga kagrupo ninyo na dito na lang kayo sa amin. Nay, Tay, marami po kasi kami sa grupo. Hindi po sila kasya lahat dito sa atin. Saan po matutulog yung mga kaklase ko dito? Madali na lang gawa ng paraan yan. O ano, dali na. Nang matapos na yung usapan natin sa overnight na yan. Ayos na po sa akin, Tita. Kaya lang po, yung mga kahoy na gagamitin namin, doon po manggagaling sa bahay ng leader namin eh. Kaya nga po, saka hindi rin kakasya dito sa atin yun. Kasi malalaking props po ang gagawin namin eh. Payagan niyo na po kasi ako. Sige na po, please. Oo nga po. Promise, babantayan ko po si Aliyah. Ako pong bahala sa kanya. Ang tagal po kasi namin hinihintay itong speech choir contest na to. Mahirap naman kasi mga anak. O sige, ganito na lang ha. Pumunta ka mamaya para makatulong at makapag-practice ka. Pero kasama mo yung tatay mo at uuwi rin kayo. Hanggang alas 9 lang ng gabi. Ay naman. Pwede rin yun. Oo nga, ganun na lang. Sige, sasamahan kita. Bes, umuo ka na. Pwede na yan. Kaysa naman sa wala. Sige na nga po. Diba? Sabi ko sa'yo magagawa ng paraan yan eh. Kahit hindi mag-overnight. Hintayin mo ang tatay mo mamaya sa eskwelahan ha. Huwag kang aalis doon hanggang wala siya. Ganitong level ang paghihigpit at pagiging strikto ng mga magulang ko. At sa totoo lang ay hindi na nakakatuwa kung minsan. Lalo na nga kapag kami mga school projects na kailangan naming malate ng uwi o kaya naman ay mag-overnight. Kahit pa umiyak ako ng dugo sa harapan nila ay talagang hindi nila ako pinapayagan. Nakakahiya rin sa mga kaklase kong nag-e-effort akong ipagpaalam, pero baliwala rin. Maging sa graduation ball nga namin ay hindi ako nakapunta. Bukod kasi sa gabi ay iniisip nilang sayawan lang naman daw yun.
Naiintindihan ko naman sila na nag-aalala lamang sila o kung ano pa man. Pero kasi nahihirapan din ako dahil pakiramdam ko ay wala silang tiwala sa akin. Mabuti na nga lamang at magkaibang eskwelahan ang pinapasukan ko at ang pinapasukan ni nanay. Dahil kung pareho kami, siguradong mas bantay sarado ako. Hanggang sa mag-college na nga ako, sa awa ng Diyos ay hindi na ako hatid sundo ni tatay. Hindi na rin ako dinadalan ng lunch. Alam kong sweet na mga galawan ito ng mga magulang, pero syempre lumalaki rin naman na ako at kahit papaano ay gusto ko rin ng kahit kaunting kalayaan, kahit kaunting kaluwagan na sana ay unti-unti na nilang ipagkatiwala sa akin. Nay, alis na po ako. Mag-iingat ka anak ha. Sinasabi ko sa'yo, hanggang 8 p.m. ka lang sa Dibo na yan. Pero paano po kapag hindi pa po tapos yung program nun? Nag-usap na tayo, di ba? Kapag sinabi kong alas 8 ka aalis dun. Tapos o hindi ang program, mairaraos naman ang party na yun kahit umuwi ka ng maaga eh. Hindi naman ikaw ang may tibo. Hindi pa yung iba kong kaklase doon na matutulog. Hindi na nila aalalahanin yung pag-uwi. Ah, ganon. Eh kung wag ka na kayang pumunta, Joke lang po, Nay. Sige na po. umayos ka dun ha. Lagi mong i-check yung cellphone mo dahil magte-text at tatawag ako sa'yo. Wag na wag kang iinom ng alak. Wag na wag ko ring malalaman na sumasama ka sa mga lalaki dun. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Opo, Nay. Mula na magpaalam ako, paulit-ulit niyo na pong sinasabi sa akin yan eh. Malapit ko na nga po makabisado. Abay dapat lang. Mas mainam ngang kabisado mo ang lahat ng bilin ko eh. Para pagdating dun, hindi ka nakakalimot. Ay, nanay talaga. Sige na po. Alis na po ako. Paghintayin mo ang tatay mo mamaya ah. Susunduin ka niya. Mag-iingat. Nay. Pagdating mo doon mag-text o tumawag ka kaagad sa akin ha. Opo. Sige na po. Tess, ang tagal lang matapos ng 18 roses. Mag-aalas 8 na. Kaya nga eh wala naman tayong magagawa. After nyan, 18 candles pa. Tapos saka pa lang tayo sa 18 gifts. Wala nang umalis ako, hindi na tumigil kakatek sa akin si nanay. Tingnan mo, ano na raw pang ginagawa natin ngayon? Update pa more? Hindi ka pa nasanay kay tita. Sabihin mo nakaupo pa rin tayo ng tahimik dito at kakatapos na natin kumain. Puti pa kayo, pinayagan mag-overnight. Hayaan mo na. Pasalamat ka na lang na pinayagan ka pa rin magpunta dito, no? Ano, tumatawag na siya. Sagutin mo na agad. Hello po, Nay. Oh, mag-aalas 8 na ha. Malapit na kami dyan ng tatay mo. Po, pero Nay, Sumama na ako sa tatay mong sumundo sa'yo. Lumabas ka na at malapit na kami. pero Nay, kasi hindi pa po kami tapos eh. 18 roses pa lang po. Huli pa po yung 18 gifts. Baka naman po pwedeng kahit hanggang 9 p.m. na ako dito. Aliyah, nag-usap na tayo. Tapos hindi, aalis ka na dyan. Umayos ka. Nay naman, halos lahat po nakaklase ko dito matutulog. Yung iba naman, tatapusin pa rin kahit uuwi sila. Ako lang po yung sobrang agang aalis dito. Ano naman? Bakit ikaw ba ang may birthday? At bawal kang umalis ng maaga? Magpaalam ka na yan at lumabas ka na. Nandito na kami ng tatay mo. Huwag mo na kaming paghintayin ng matagal, ha? Huwag ka nang makulit. Yung kapatid mo na iwan mag-isa sa bahay. Kaya bilisan mo na. O baka gusto mong puntahan ka pa namin dyan sa loob mismo. Sige na po, pupunta na po dyan. Oh, anong sabi? Sinusundo ka na? Uy, ako na ako sa inyo ha. Ako na bahala dito sa regalo ko. Sige, nang bahala dyan. Pumunta ka na kina tita. Sa mapadagtak pa. Eh bakit naman ang tagal mo? Magpapaalam ka lang, inabot ka pa ng siyam-siyam. Kakahiya, pinagtitingin na naman ako ng mga kaklase ko, Nay. Pinag-uusapan na naman nila ako. Sana po kasi pinagbigyan nyo na lang ako ngayon. Uwi naman ako pero atat nyo pa rin. Aliyah, yung bibig mo ha. Atat pa kami? At anong gusto mo? Umagahin ka ng uwi kaka-party dyan. At mas iniisip mo pa talaga yung sasabihin ng mga kaklase mo kaysa sa amin. Ikaw na nga tong inaalala eh. Ikaw pa tong nagagalit. Eh, kasi naman po ang OA nyo na po eh. Hindi naman na ako bata. Sa mga ginagawa nyo parang wala kayong tiwala sa akin. At kami pa talaga ang OA ngayon ha? OA na ba ang mag-alala at mag-intindi sa anak? Sabihin mo nga, kami pa ang masama sa'yo. Oh, bakit? Dahil hindi mo nagawa yung mga gusto mo. Kaya ka nagkakaganyan ha? Eh anong gusto mo? Mawala na lang kami ng pakialam sa'yo. Hayaan ka na lang namin sa mga gusto mo, ganun ba? Hindi naman po sa ganun. Tama na. Huwag mo nang ipaglaban yung katwiran mong bulok. Sumakay ka na at uuwi na tayo. Popoy at Tasmin, alam ko namang mali ang
sumagot-sagot sa magulang pero gusto ko lang naman na pakinggan din nila ako. Pero wala eh. Kaya tumatahimik na lamang rin ako. Ako rin naman ang napapagod dahil alam ko namang hindi ako mananalo sa pakikipagtalo sa mga magulang ko. Ako pa ang lalabas na masamang anak. Kaya kahit na masama na ang loob ko ay pinipilit ko na lang na sumunod sa kanila. Popoy at Tasmin, pagdating naman sa usapin ng love life, syempre, lalong higpit din sila sa akin. Lalo na at medyo ligawin talaga ako mula noong elementary pa. Kaya nga kahit may magustuhan ako sa mga manliligaw at sa mga nagpaparamdam sa akin, ay hindi ko nasasagot. Dahil siguradong mapapagalitan lamang nila ako. Papasang investigador pa naman ang nanay ko sa galing niyang umalam ng mga bagay na tungkol sa akin, kahit pa nga sa mga sikretong itinatago-tago ko. Sana naman tulog na sila nanay. Bakit ang dami mong dala? Nay! Magpawala yan. Bakit gising pa po kayo? Hinihintay kita. Sige po. Tulog na po kayo. Matutulog na rin po ako eh. Teka lang, ay ano ba yung mga bitbit mo? Bakit may malalaking paper bag kang dala? Gamit ko lang po to. At kailan ka pa nagkaroon ng ganyang kadaming gamit? Patingin nga. Nay, wag na po. Patingin lang, Amina. Oh, ang daming chocolates nito ah. May 2 pang teddy bear at may bouquet pa. Sinong nagbigay ng mga yan, ha? Ano po eh. Huwag mo nang tangkaing magpalusot, ha? Inaasahan ko nang uuwi ka ng may mga dala. Valentine's Day ngayon eh. Ano? Hindi naman siguro sa boyfriend galing yan, hindi ba? Opo naman. Hindi naman po ako nakakalimot sabihin niyo na magbo-boyfriend lang ako kapag graduate na ako sa college eh. Oh, mabuti naman dahil dadating ka rin sa bagay na yun, anak. Pero hindi pala ngayon. Mula noon, sinasabi ko sa'yo na walang masamang tumanggap na mga binibigay sa'yo. Walang masama na may manligaw sa'yo. Pero wala ka pang sasagutin. Dahil kung talagang seryoso at desidido sa'yo ang mga lalaking niya, maiintindihan ka nila at maghihintay sila kung kailan ka pwede. Opo, Nay. Sana naiintindihan mo rin ang mga punto ko. Madaling umuo at madaling magka-boyfriend. Pero para masabing seryoso ang isang tao sa'yo, yun ang mahirap. Kaya sana huwag kang magpapadala sa mga magagandang salita na sinasabi sa'yo, sa mga ibinibigay at pinapakita sa'yo. Kasi napakadaling magpanggap na kunwari maganda ang intensyon. Pero ang totoo, katawan mo lang pala ang habol. Naman po yun, Nay. Pinapaalala ko lang, ayaw na ayoko na maglilihim ka sa akin ng dahilan sa lalaki, ha? Naiintindihan mo ba? Opo. Mabuti. O sige na, matulog na. Ano bang problema? Kulang na lang itaktak mo yung bag mo, kakahalugpog mo dyan. Nawawala kasi yung isa kong cellphone eh. Nasaan ba kasi yun? Aling cellphone ba? Yung totoong mong cellphone o yung bigay sa'yo ng crush mong manliligaw na si Leo? Bigay sa akin ni Leo. Kinakabahan ako, Shaira. Nakahirap punta yun. Kung bakit kasi kailangan mo pa ng 2 cellphone? Alam mo naman si nanay, di ba? Tinitingnan niya lagi yung cellphone ko. Kung yun ang gamit ko sa pakikipag-usap kay Leo, baka malaman niya MU na kami. Di mapapagalitan ako nun. Saan mo ba kasi nilagay? Amin na, tulungan kita maghanap. Talaga dito sa bag ko eh. Asan mo kaya? Baka nalaglag mo kung saan. Hanapin na lang natin mabuti, ha? Ay, Diyos ko. Sana naman hindi ko naiwan dito sa bahay yung cellphone. Paano naman mawala? Nandiyan ka na pala. Mano po, Nay. Nga pala, naglinis ako sa kwarto mo. Kakatapos ko nga lang eh. May nakita akong cellphone. Eto kanino to? Sa kaklase ko po yan. Pinatago lang po sa akin. Akin na po. Sa kaklase mo? Sigurado ka? Opo naman. Amin na po, Nay. Teka lang, bakit mukha mo ang wallpaper kung sa kaklase mo to? Oh, tingnan mo. Po. Ano po eh. Itatanggi mo pa rin ba? Anak huwag mo akong gawing tanga. Kabilin-bilinan ko sa'yo, wag na wag mo akong paglilihiman kapag tungkol sa lalaki. Oh, ano? Sinong may bigay nito? At bakit ka tumatanggap ng ganitong regalo, ha? Nay. Yung mga bulaklak, chocolates, teddy bear, mga sulat. Pinapayagan kita, hinahayaan ko. Pero ito, cellphone? Hindi mo na lang ba naisip na ang sasabihin ng ibang tao sa'yo? Na baka iniisip nila mukha kang pera? Mukha kang... Lumang cellphone na po yan, Nay. Tinanggap ko yan kasi gusto ko siya. Gusto ko po yan nanliligaw sa akin na yan.
Pero alam ko naman pong hindi kayo papayag eh. Alam ko naman pong maya't maya niyong tinitignan yung cellphone ko. Kaya binigyan niya po ako niyan. Naglilihim ka na ngayon? Dahil sa lalaki, ha? Sinasabi ko na eh. Kaya puro I love you at I miss you ang nababasa ko dito. Ay bakit? Sigurado ka ba sa lalaking yan, ha? Kaya ba kaming harapin yan at panindigan lahat ng sinasabi niya sa'yo? Nay naman, ilang buwan na lang gagraduate naman na po ako, diba? Hayaan niyo naman na po ako. Kahit na. Paano kung ilang buwan na nga lang bago ka gumraduate? Tsaka ka pa madisgrasya. Naisip mo ba yon? Gaano ka kasigurado sa intensyon ng lalaking yan sa'yo, ha? Kilalang-kilala mo na ba yan para paglihiman mo ko? Nay, Alam mo kung bakit pinaghihigpitan kita? Gusto lang kitang ingatan. At gusto kong matuto ka ring ingatan ang sarili mo. Hindi lahat ng lalapit sa'yo maganda ang intensyon. Naniniwala ako na karamihan sa mga yan may ibang pakay. Gusto kong ingatan mo yung sarili mo. Kasi yan mismo, yung katawan mo, yan ang maipagmamalaki mo na dapat hindi mo lang yan basta-basta ibinibigay at ipinagkakatiwala. wala naman po akong ginagawa, Nay ah. Pero naglilihim ka na. At dyan nagsisimula yan para maglihim ka sa akin at mismo yung lalaking yan ang nagbigay sa'yo ng paraan na magsikreto sa akin. Doon pa lang alam ko nang may mali. Kaya ipakilala mo yan sa amin ha. Patunayan niyang seryoso siya sa'yo. Sinunod ko si nanay at sinabihan ko si Leo na pumunta sa bahay. Pero panay ang dahilan niya sa akin at hindi kami matuloy-tuloy. Hanggang sa unti-unti na nga akong iniwasan ni Leo. Siyempre nasaktan ako, pero na-realize ko na tama si nanay. Pero sa kabila nito ay naiinis pa rin ako. Hindi ko kasi alam kung kailan ba ako bibigyan ng kahit kaunting kalayaan nila nanay para magdesisyon naman para sa sarili ko. Kaunti na lang, kaunting panahon pa ay gagraduate na nga ako sa college. Pero ang higpit pa rin nila sa akin. Oo, kahit papaano ay may mga nagbago. Pero ang hirap pa rin. Pinapayagan na nga ako mag-overnight pero laging kasama ang kapatid ko. Tipong gagawa lang kami ng thesis pero may bantay pa rin ako. Lahat naman ay ginagawa ko para pagkatiwalaan nila ako. Ni minsan na hindi ako gumawa ng kalokohan liban na nga lang sa ilang lihim tulad nung sa cellphone. Pinilit at pinipilit ko namang maging mabuting anak. Pero bakit ganito pa rin sila sa akin? Lumipas pa ang mga buwan hanggang sa nakagraduate na nga ako. Hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa at nag-apply na agad akong magtrabaho. Sinuwerte naman akong matanggap agad at dito ko na nga nakilala si Paolo. 3 taon ang tanda niya sa akin. Sobrang bait niya at sobrang maasikaso. Hindi ko makakalimutan na sa first day ko sa trabaho ay siya agad ang lumapit at nakipagkaibigan sa akin. At hindi ko na nga pahabain pa ang kwento. Nanligaw sa akin si Paolo at naging kami. At sobrang proud akong sabihin na sa unang pagkakataon ay may pumasa sa mga magulang ko. Sa bahay ako niligawan ni Paolo at nagustuhan din siya nila nanay at ni tatay. Sobrang saya ko. Pero syempre, may mga kondisyones pa rin sila nanay kay Paolo tulad ng personal na pagpapaalam sa tuwing may mga lakad kami, yung pagbabawal sa pag-overnight na kaming dalawa lang o kahit kasama pa ang ilang mga kaibigan at kailangan niya rin akong ihatid at sunduin sa bahay. Sa totoo lang natatakot ako. Iniisip ko kasi na paano kung mapagod si Paolo sa ganitong pamamaraan ng mga magulang ko na hindi naman lahat ng lalaki ay pasensyoso. Kaya lagi kong pinagdarasal na sana ay habaan niya ang pasensya niya. At hindi naman ako nabigo kay Paolo. Sa aming dalawa ay siya yung mas mapangunawa at mas mahaba ang pasensya. Kaya mas nagkakasundo sila nila nanay. Hanggang sa nag 2 years na nga kami ni Paolo at naisipan na naming mag-day tour sa Baguio kasama ang ilang pa naming mga kaibigan. Ang ganda-ganda talaga dito, babe. Alam mo, sobrang bitin tong lakad natin. Oo nga eh. Pero day tour lang naman tayo pinayagan ng parents mo. Hayaan mo, babalik na lang tayo dito. Eh, kapag bumalik tayo dito, hindi na natin second anniversary yun. Kaya dapat sulitin na natin.
Isipin mo na lang, ang mahalaga nakapag-celebrate pa rin tayo, di ba? Pero sayang pa rin kasi eh. Hindi na nga natin napuntahan lahat kasi kulang sa oras. Bawi na lang tayo sa susunod, okay? Babe. Hmm. Ano kaya kung bukas na lang tayo umuwi? Mag-overnight na lang tayo. Ha? Hindi pwede. Alam mo namang magagalit sila tita eh. Baka hindi na kita may pagpaalam sa susunod. Sige ka. Hindi yan. Magdadahilan na lang ako. Kunwari, nasira yung van. Tapos, mahihirapan na tayong bumiyahe pa uwi. Ganun, sabihan ko na lang din yung mga kasama natin. Sigurado naman ganyan yung mga yun. Pero, babe, Iwala lang, akong bahala. kaya lang kasi... Natawagan ko na sila ha. Ikaw muna magulo dyan, okay? Tiwala. Hello anak, o napatawag ka? Pauwi na ba kayo? Hindi pa nga po eh. Eh bakit? Magdidilim na. Hindi ba't day tour lang kayo? Opo, Nay, kaya lang... Nay, nagka-problema po kasi yung van namin eh. Nasiraan po kami ng makina. Ganun ba? Eh di dapat ipagawa na para maayos agad. Dinala na nga po namin sa talyer eh, kaya lang hindi kayang gawin agad. May kailangan daw pong pyesa. Kaya Nay, baka bukas pa raw po ng umaga magawa. Eh paano kayo uuwi niyan? Eh, ayun na nga po, Nay. Sinabihan po kami mag-overnight na muna para mahintay daw po magawa. Ano? Aba, eh saan naman kayo matutulog dyan? Hindi pwede Gawan nyo ng paraan na makauwi kayo. Nay, kalma lang po. May mga hotel naman po kaming pwedeng matuluyan dito eh. Mag-hotel kayo? At kasama mo si Paulo? Tumigil ka. Umuwi kayo kahit anong mangyari. Ay naman, paano nga po kami uuwi kung sira yung van namin? Wala akong pakialam. Umanap kayo ng ibang van o mag-commute kayo. Ang importante, umuwi kayo. Naman eh. Isang gabi lang naman po to. Saka magdidilim na rin. Mahirapan na kami dito, Nay. Kesa naman isugal namin sa walang kasiguraduhang biyahe yung oras namin. Itutulog na lang po muna namin. Sinabi ng hindi pwede. Uuwi ka, uuwi ka. Huwag mong ipilit yung gusto mo. Pero Nay... Teka nga, ano ba nangyayari? Nagagalit ka? Ikaw ang kumausap sa magaling mong anak. Hello, anak. Ano ba nangyayari at nagalit bigla tong nanay mo? Nasaan ba kayo? Tay, po kasi nasira po yung van namin. Nagpaalam lang naman po ako na mag-overnight kami dito ngayon eh. Kaya bukas na po kami makakauwi. Overnight? Tumigil ka nga, umuwi kayo. Pero Tay, ano nga pong gagawin kung sira Uuwi naman... pa rin kayo. Abaliya. Wala sa usapan natin yan. Matuto kang sumunod. Tay naman eh. Tay, malaki na ako oh. May sarili na nga akong trabaho oh. Hanggang ngayon ba naman? Ganyan pa rin kayo sa akin? Eh ano kung may sarili ka ng trabaho? Bakit ibig sabihin ba nun may karapatan ka ng hindi sumunod sa aming mga magulang mo? Ha? Kapag ikaw pinilit mo yung gusto mo, wala ka nang uuwi ang bahay. Tandaan mo yan. Diyos ko naman, Tay. Kaya na naman po kayo sa pagiging OA nyo eh. Ano mo ba akala nyo kapag nag-overnight may gagawin agad na kalokohan? Kahit anong sabihin mo, wala akong pakialam. Matinong usapan to, Aliyah, ha? Kapag hindi ka umuwi, wala ka nang uuwian bukas. Tay! Ayun na naman sila, binabaan pa ako. Oh, anong sabi? Hindi pumayag, no? Sabi ko naman sa'yo tara na. Hindi babe, dito lang tayo. Sigurado naman na sinabi lang nila yon para sumunod ako sa kanila eh. Hindi rin ako matitiis naman ngayon. Pero babe, pinagkatiwalaan nila tayo. Ako. At ayoko masira ang tiwala nila sa akin kaya sumunod na lang tayo, please. Hindi yan. Saka wala naman tayong gagawing masama, diba? Alam naman natin yung tama. Sila yung madumi mag-isip eh. Hindi mo naman sila masisisi Magulang sila. Yung mga dinadaanan natin ngayon, pinagdaanan na nila yan noon. Basta. Bukas na lang tayo uuwi. Isa pa. Pero hindi naman yun eh. Ilang oras yung biyahe natin. Hindi naman tayo darating ngayong gabi doon. Kahit ngayon pa tayo umalis, diba? Okay, ito bahala. Ito ang unang pagkakataon na nagmatigas ako sa mga magulang ko. Hindi ko itatanggi na kabado ako pero sa kabila nito ay nandito rin yung saya sa pakiramdam na malaya ako. Pero syempre hindi naman ibig sabihin nito na ginawa ko na ang lahat ng gusto ko. Alam pa rin naman namin ni Paolo ang dapat namin gawin. O aaminin ko noong una na natutokso kaming lumagpas sa mga limitasyon namin ng gabing yun. Kasi kahit pa sabihing may mga kaibigan kaming kasama ay nagkaroon kami ng time na mag-solo noon. Pero si Paolo pa ang nagpaalala sa akin na maghintay kami kung kailan talagang pwede na. Na kapag ginawa namin yun ay mas lalo naming pinatunayan na dapat lang talagang maghigpit sa amin ang mga magulang namin. Ayoko rin naman talagang madisappoint sila. Isa pa, nakatatak na sa isip ko ang laging sinasabi ni nanay na iingatan ko dapat ang sarili ko kasi darating ang araw
na ito mismo ang may pagmamalaki ko at parang reward ko sa kung sino man ang magiging asawa ko. Sa kabila ng pagiging pasaway ko ay masaya pa rin naman akong umuwi sa amin noon galing sa Baguio. Bumili pa nga ako ng maraming pasalubong para kila nanay at kay tatay. Nay! Tay! Nandito na po ako. Teka. Ang gamit ko tong nasa sala. Gamit ko to ah. Teka. Ba't nandito tong mga to? Oh, tamang-tama. Kunin mo na yung mga gamit mo at makakaalis ka na. Nay naman. Ano po? May mga pasulubog po ako sa inyo ni tatay oh. Naku, ang dami. Huwag ka na nga magmano sa akin. Pakutin mo na yung mga gamit mo. Teka. Ay. Ay, ano? Nasaan si Paolo ha? Hindi ka man lang ba hinatid dito? Hinatid niya po ako. Hindi na nga lang po siya nakapasok kasi may emergency po sa kanila. Magpasundo ka na sa kanya at umalis na kayo dito. Po? Ay naman. Ay, huwag naman po kayo magbiro ng ganyan. Pinilan ko nga po pala Mukha kayo. ba ako nagbibiro nang sinabihan kitang wala ka nang uwi ang bahay? Ay. Ay. Huwag mo kong tatawagin tatay. Bakit? Anak pa ba kita? Ay naman eh. Sorry na po. Wala naman po akong ginawang masama eh. Kung iniisip niyo po na baka kung ano-ano ang ginawa namin ni Paolo dahil nag-overnight na kami doon, mali po kayo. Kami pa ang mali ngayon. Dumaan din kami sa ganyan. Alam ko kung ano yung tumatakbo sa isip mo. Sa isip ni Paolo. At yung sinuway mo kami, mas pinili mo yung gusto mo. Para mo na rin sinabi na hindi mo na kami kailangan. Na hindi po totoo yan. Kunin mo na yung mga gamit. Naman. Porket graduate ka na? Porket may trabaho ka na? Gagawin mo na lang yung lahat ng gusto mo? Ganun ba? Wala na kaming karapatan na makialam sa'yo. Ganun ba yun, ha? Na hindi naman po sa ganun. Sa akin lang naman po, kahit paano, kahit minsan, hayaan niyo naman po sana ako magdesisyon sa sarili ko. Kasi mula noon, wala naman po akong ibang ginawa kundi yung sundin kayo eh. Lahat ng paghihigpit niyo sa akin, sinusunod ko. At sa tingin mo, paghihigpit pa rin tong ginagawa namin sa'yo ngayon, ha? Malaya ka nang nakakalis tuwing gusto mo. Ang hiling lang namin, umuwi ka na. Yun lang yung palagi naming hilig sa'yo, na umuwi ka. Ganun ba kahirap yun? Ayang sa akin lang naman. Malinaw ang usapan natin. Kahit saan nyo gustong pumunta ni Paolo, walang problema sa amin. Pero walang overnight. O kung kailangan talaga, isasama nyo yung kapatid mo. Pero ano? Ayaw mong isama yung kapatid mo, hindi ba? Bakit? Ha? Eh bakit pa kasi kailangan gawin yun? Wala po ba talaga kayong tiwala sa akin? Ha? Sa tingin niyo po ba kapag hindi ako umuwi dito sa bahay natin, kung ano-ano na yung gagawin ko? Ganun po ba yun? Lahat namang ginagawa ko para maging mabuting anak sa inyo ah. At ngayon nanunumbat ka? Hindi po sa ganun, Tay. Ang sa akin lang naman po, ano po bang kailangan kong patunayan pa? Sinusunod ko kayo mula noon. Nag-aral ako mabuti. Naging mabuting anak ako. Naging mabuting kapatid. Sa simpleng bagay lang na to, ganyan na kayo sa akin? Ayun na nga eh. Simpleng bagay lang pala, di ba? Ang hiling lang namin, umuwi ka sa oras na napagkasunduan natin. Pero anong ginawa mo? Kung simple lang pala, bakit hindi mo nagawang sumunod, ha? Anak, ang linaw ng usapan natin. Kahit noong bata ka pa, hindi kami nagkulang ng paalala sa'yo kung gaano kahalaga ang tumupad sa usapan. Pero nakakalungkot lang na kung kailan akala naming mas may isip ka na sinasabi mong alam mo yung tama sa mali, saka ka nawala ng isang salita. At ginawa mo pa yan sa mismong mga magulang mo. Tapos dadating ka dito, akala mo binibiro ka lang namin? Akala mo wala lang yung mga sinabi ko sa'yo sa tawag? Alam mo ba sa ginawa mo? Para mo na rin ipinamukha sa amin na hindi mo na kami siniseryoso. Eh ano po bang gusto niyong isipin ko? Ano? Dahil lang sa hindi ako nakauwi kagabi, papalayasan niyo na agad ako? Ganun na lang? Bakit ba kayo ganyan? Ikaw ang bakit ganyan? Inaalagaan ka lang namin, iniingatan. Hindi porket kumikita ka na ng sarili mong pera. Wala ka nang pakialam sa mga sasabihin namin sa'yo. Ano? Natapos ka lang na mag-aral natapos ka na rin makinig sa amin? Ganun ba yon? Kasi nga po, sakal na po ako sa inyo. Tandaan mo hanggat nandito ka sa bahay na to, sa poder namin ng tatay mo, may karapatan pa rin kami makialam sa iyo at sa mga desisyong ginagawa mo sa buhay mo. Popoy at Asmin, hindi ko alam na aabot sa ganoon ang minsang pagsuway ko sa mga magulang ko. Ang sa akin lang naman, siguro naman ay nasa tamang edad na rin ako para gumawa ng desisyon para sa sarili ko. Kahit minsan, hindi ba? Hindi sa binabaliwala ko na mga magulang ko. Hindi sa wala na akong pakialam sa mga sasabihin nila at mga paalaala. Ang gusto ko lang kahit minsan ay ako naman ang pakinggan nila. Popoy at Asmin, masakit man sa loob ko ang nangyari, isa sa mga pinaka mabigat sa pakiramdam
ay yung palayasin at itakwil ka ng sarili mong mga magulang. Pero sa kabila nito ay inisip ko na lamang na baka oras na rin para bumukod na nga ako sa kanila. Baka ito na yung panahon para mapagbigyan ko naman ang sarili ko. Kaya naman ang araw ding yun, pagkatapos naming magkasagutan nila nanay at tatay, ay dumiretso ako sa tinutuluyan ni Paolo. Babe? Babe? Babe, anong ginagawa mo dito? At saka ano yan? Bakit ang dami mong dala? Surprise! Dito na ako titira sa inyo. Ha? Ano? Teka lang Yung totoo, may nangyari ba? Ayaw mo ba ako dito? Hindi sa ganon. Pero babe, alam mong magagalit sila tito at tita sa atin yan eh. Ano bang ginagawa mo? Hindi na sila magagalit. Sila pa nga nagpalaya sa akin eh. Ha? Ano? Pero bakit? E di ayun, nagalit dahil nag-overnight tayo sa Baguio. Ay, pero okay lang. At least, magkakasama na tayo, di ba? Sinasabi ko na nga ba eh. Dapat talaga umuwi tayo nun eh. Dapat nakinig tayo sa kanila. Tingnan mo tuloy yung nangyari. Teka nga, nagsisisi ka ba? Hindi sa ganun. Pero kasi, alam naman nating ayaw nila, ipinilit pa rin natin yung gusto natin. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Ako naman yung may desisyon nun, di ba? Ako naman yung kumakausap kila nanay. Pero kahit na, kasama mo ako nun eh. Pumayag ako sa gusto mo. Sa halip na pigilan kita, sumakay lang ako. Hindi ko man lang inisip ang sasabihin ng mga magulang mo eh. Hindi ko man lang inisip na pinagkatiwalaan nila ako sa'yo. Wala na, sinira ako na yun. Babe, ano ka ba? Tama na nga yan. Tapos na yun. Wala na tayong magagawa dun. Kaya ano natin, okay? Saka isa pa, ayaw mo ba ng ganito? May kakasama na tayo. Saka sigurado naman, hindi rin nila ako matitiis eh. Nakikipagbatirin yung mga yun. Saka malay mo, 'di ba? Ito na rin talaga yung way na magsama na tayo. Hindi ka ba masaya? Hindi kasi pwedeng ganito, babe. Oo, alam ko na sa panahon ngayon marami na ang nagsasama ng hindi kasal. Pero hindi naman ibig sabihin na kailangan ganun na rin tayo. Kapag ginawa natin to, para na rin natin hindi ginalang yung mga magulang mo. Alam mo yun, dahil higit kanino, ikaw ang anak nila. Lahat ng paraan ginawa nila para mapalaki ka ng maayos. Tapos sisirain lang natin sa ganito? Pero babe... Babe, makinig ka sa akin, okay? Unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko na kung gaano ka kabuti at kaingat na babae. Alam kong iba ka sa kanila. Huwag mo naman hayaang mawala yun sa'yo. At mas lalong ayokong ako ang maging dahilan para mawala yun. Mawala ka. Kaya uuwi tayo sa inyo. Iuuwi na kita doon. Magsusorry tayo sa mga magulang mo. Babe, umalis na tayo dito. Hindi ko kaya. Kaya mo to. Kaya natin to, okay? Tito, sandali lang po. Umalis kayo dito. Tito, alam ko po nagkamali kami. Pero sana pakinggan niyo po muna kami. Mahal, sino yan? Oh, anong ginagawa niyo dito? Bakit? May naiwan bang gamit? Nay. Tay. Tito, gusto lang po namin mag-sorry. Sana po pakinggan niyo po kami. Bakit? Para saan pa? Eh nagawa niyo na nga yung gusto niyo, di ba? Eh bakit magsusorry pa kayo? At ikaw, Paolo, kinausap kita, lalaki sa lalaki, nagtiwala ako sa'yo. Kami ng asawa ko. Pero anong ginawa mo, ha? Wala ka rin isang salita eh. Nangako ka na kahit anong mangyari, lalo't di pa kayo kasal, puro maghapon lang ang lakad nyo. At kung sakali mang gabihin, kailangan kasama nyo ang kapatid ni Aliyah. Pero ano? Pero siguro mabuti na rin na maaga pa lang pinatunayan mo na kagad yung sarili mo sa amin na hindi ka pala dapat pagkatiwalaan. Sorry po. Pasensya na po, Tito, Tita. Alam ko pong mali rin ako sa nangyari. Na dapat hindi ako pumayag sa gusto ni Aliyah. Na dapat sumunod ako sa naipagpaalam ko po sa inyo. Pasensya na po kung pinairal ko kung ano lang ang gusto namin ni Aliyah. Pasensya na rin, Iyo. Pero kahit ano pang sabihin mo, wala na kaming tuwala sa'yo. Alam ko naman po yun, pero gusto ko lang din naman po malaman yun na wala po akong ginawang hindi tama kahit magkasama kami buong gabi. Hindi po ako nagsinungaling. Alam ko pong mahirap paniwalaan pero nire-respeto ko po. Hindi lang ang anak niyo, kundi lalo na po kayong mga magulang niya. At sa tingin mo, maniniwala kami sa'yo, ha? Nagsasabi po ako ng totoo. Opo, ayun na yung pagkakataon. Malaya kami, magagawa namin lahat ng gusto namin.
Pero wala po akong ginawang lagpas sa limitasyon namin. Kahit po ganito ako, iniisip ko rin po kayo maging mga magulang ko. Pinalaki rin naman po ako ng mga magulang ko na may respeto at mahabang pasensya. Kung talagang may mahaba kang pasensya, bakit hindi mo nahintay yung oras na payagan namin kayong umalis at magpagabi kahit saan, ha? Kapag talagang nakagawa ka na ng mali, lahat ng magagandang salita sasabihin mo. Tay, aniwala po kayo kay Paolo. Wala po kaming ginawang masama. Isa pa, sa totoo lang, pinipigilan niya nga po ako nung una na ipilit yung gusto ko eh. Pero ako lang po talaga yung makulit. Ako lang yung nagpumilit. Kaya sana naman po paniwalaan niyo po siya. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po kami ni Aliyah. Hindi na po mauulit yung ganito. Sorry po. Sorry po. Hindi agad nadadaan sa pasensya lahat ng kasalanan. Kung akala nyo isang sorry lang ay makukuha nyo kami ng asawa ko, nagkakamali kayo. Namnamin nyong mabuti yung ginawa nyo. Madali kasing sumuway, madaling sumira ng salita. Pero yung tiwala namin sa inyo, hindi ganun kadaling ibalik yon. At sana rin, matuto kayong maghintay. Sana isipin nyo pa rin na sagrado ang pagsasama na hindi nadadala sa pagmamadali ang lahat. Hindi man naging maganda ang kinalabasan ng pagsusori namin kila nanay at tatay, kahit papaano ay gumaan naman ang loob ko. Narealize ko rin na tama ang boyfriend kong si Paolo, na kahit na ano pang mangyari ay hindi tama na makipagmata at matigasan ako sa mga magulang ko. Mabuti na nga lang at pinayagan din naman nila akong bumalik sa bahay namin ng araw na yun. Pero hindi ibig sabihin na ayos na kami ng mga magulang ko. Dahil naging cold pa rin ang pakikitungo nila sa amin ni Paolo. At dito nga ako mas humanga sa boyfriend ko dahil sa halip na iwanan ako at sukuan kami ng mga magulang ko, ay tinulungan niya pa nga ako. Sabay kaming unti-unting nanuyo sa mga magulang ko hanggang sa pakonti-konti rin ay nakukuha na ulit namin ang kanilang loob. Sa ngayon ay nare-realize ko ang kahalagahan ng mga paghihigpit nila nanay at tatay sa atin mula noon. Unti-unti ay naramdaman ko rin kung gaano kasaya, kung gaano kasarap ang reward ng paghihintay. Sa ngayon na ay engaged na kami ni Paolo at nakatakda na kami ni kasal sa December ngayong taon. Medyo may katagalan pang paghihintay pero ang alam ko lang ay masaya at kontento na ako.